Good day mga ka-sports natin dyan. April 7 sa PhilOil Century, magaganap ang labanan ng Creamline Cool Smashers kontra sa Akari Chargers. Sino ang magtatagumpay sa play-in para nga makapasok sa semifinals? Ang dalawang team na ito ay mahigpit na mag-aagawan nga ng pwesto para makapasok sa Final Four. At ang matatalo nga sa play-in ay tuluyan ng mamamaalam. Sino ang magtatagumpay? Matapos nga na matpataob ang Creamline Cool Smashers ng Akari Chargers ng prelims, makabawi naman ngayon ang Creamline sa Akari sa play-in na labanan nila. Sa tingin nyo, sino-sino ba ang talagang mangingibabaw ng mga players dito? Sino ang magtatagumpay? Ang Akari ba or ang Creamline Cool Smashers? Well, magkakaalaman yan sa April 7, 6:30 PM sa PhilOil Century. Pero alam nyo ba na mag-a-adjust ang Creamline Cool Smashers at sigurado tayo dito hindi makakasuwag dito si Mars Alba at magugulat nga dito ang Akari sa bagong lineup ng Creamline Cool Smashers. Mas pinalakas ang Creamline players ngayon dahil patapos na ang labanan pagdating sa play-in. At alam naman natin na ang Creamline Cool Smashers mas dumodoble ang lakas pagpapatapos na ang laban. Alamin ang buong detalye kung sino ang first six sa labanan sa play-in ng Creamline versus Akari. Pero bago ang subscribe ka muna, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Creamline Cool Smashers dadaan sa butas ng karayom sa April 7 sa kanilang labanan kontra sa Akari Chargers. Hindi natin maitatanggi na sobrang lakas na ngayon ng Akari Chargers, lalo't ang lahat ng mga players nga dito ay nag-level up na. Lahat ng mga players ng first six lineup ng Akari Chargers ay talagang pumupuntos at di kalibre na rin. Pero syempre ang Creamline Cool Smashers ay kitang-kita natin na medyo nangangapa pa nga sila, lalo't medyo ma-error pa nga ang ibang mga star players ng CCS. At ang iba naman mga star players ng Creamline ay meron pang minor injury, kung kaya talagang medyo nag-a-adjust pa ang CCS. At sa kanilang pag-a-adjust ngayon sa labanan nga nila sa April 7, manggugulat na ang Creamline Cool Smashers. Ipapakita na nga nila ang kanilang tunay na lakas at dito hindi sila papayag na malaglag nga sila sa semifinals. Sisiguraduhin ng Creamline Cool Smashers na sila ang papasok sa semifinals at liligwakin nila ang kupunan nila Ivy Lacsina at Mars Alba na sobrang angas sa kasalukuyan. At based nga sa aming source, narito nga ang first six lineup na bago ng CCS. Yung mga players nila ay talagang pinalitan nila ang kanilang mga spikers at meron talagang pag-a-adjust na naganap. Eto na nga sila. Pangungunahan pa rin ng ating Gia Amazing bilang setter. Siya pa rin ang kasama sa first six lineup, lalo't nasa number 1 standing nga itong si Gia pagkatapos ng prelims, at siya nga ang nangungunang pinakamagaling na setter sa All Filipino Conference, at sure na magkakaroon nga siya muli ng award bilang best setter ngayon conference. At syempre hindi malingid sa kaalaman natin lahat na sobrang dami ng experience ni Gia, mapa local international ay namayagpag na ang kanyang karera at makailan beses na rin siya nagka-award bilang best setter sa international game. At talagang hindi talaga magpapadaig itong si Gia Amazing. Wala pang nakaka-break ng record ni Gia bilang magaling na setter dito sa Pilipinas. Talagang si Gia pa rin ang nangunguna. Kahit nakakalungkot yung isipin na minsan ay nagkakaroon pa siya ng mga bashers sa kabila ng ginagawa naman ni Gia ang mga magagandang set niya. Kinakailangan siguro na mag-adjust pa rin si Gia at meron pang mga players na hindi niya masyado nabibigyan ng bola kahit magaling nga siya mag-set. Pangungunahan niya ni Gia at alam natin na aariba muli ang CCS kontra sa Akari. Well, hihintayin natin ang mga magical set ng ating Gia Amazing. At pagdating naman sa ating outside hitter, narito nga si G. Rodriguez na kung saan kitang-kita naman natin na nag-level up na rin ang kanyang angkin kagalingan. Ang beach volleyball na si Rodriguez ay talagang grabe rin pala ang angas nito sa loob ng court.
talagang nagkaroon agad siya ng double digits nang ipinasok siya noon ni Coach Sharon Meneses, at maganda rin ang kanilang naging tandem ng ating Phenom superstar Alyssa Valdez. Kung kaya sa kasalukuyan ay madalas ngang targetin si Alyssa Valdez ng mga services ng kalaban, eto na nga si Rodriguez ang hahalili muna sa ating Phenom superstar Alyssa Valdez pansamantala. Magpapalitan nga silang dalawa sa loob ng court, pero ayon sa akin source, ang ibababad nga dito ay si Rodriguez. Well, magaling naman itong si Rodriguez at alam ko makikipagkabugan talaga ito kay Ivy Lacsina. At ang kanyang makakatandem walang iba kundi ang beach volleyball star player rin natin na si MB Fons. Si Bernadette Fons ay talagang di kalibre. Wala na talaga tayo ditong kailangan pang ipuna dahil kitang-kita naman natin na tumatrabaho talaga siya sa loob ng court at wala nga siyang pinipili na setter. Kahit sino ang setter, mapa si Negrito man ito or si Gia, maganda ang nilalaro ni Gia Macing. At may discarding nga siya sa loob ng court, hindi lang puro hampasan. Kaya't maganda ang magiging tandem nila, Rodriguez-Fons tandem. Yan nga ang ating pakakaabangan ngayon. Yan ang pagbabago ng Creamline Cool Smashers. I hope na talagang mag-level up pa ang angking kagalingan ni Fons at ni Rodriguez sa kanilang tandem. At alam ko kayang-kaya nilang talunin ang Akari Chargers. At syempre, meron pang pagbabago dyan. Bukod nga kay Rodriguez na papalitan muna pansamantala si Phenom superstar Alyssa Valdez, magpapalit rin ng opposite hitter itong si Coach Sharon Meneses. Grabe talaga ang pasabog ng Creamline Cool Smashers sa April 7. Ibang-iba talaga ang mga players natin na makikita. Yes mga ka-sports, si Michelle Gumabaw nga muna ang ibababad ni Coach Sharon Meneses, pagkatapos kasi nakitang-kita naman natin na si Tots Carlos ay medyo sumasablay na nga dahil nga sa kanyang mga services at talagang makakatulong ng husto kay Bernadette Fons itong si Michelle Gumabaw. Kung sa pakikipagbrasuhan lang naman ay talagang grabe rin talaga pumalo itong si Michelle Gumabaw. Magaling pa siya mag-block at eto pa mga ka-sports, tingnan natin ang angas nga ng Akari kung makapagsuwag sila kay Michelle Gumabaw. Walang iiyak kapag nagsuwag si Michelle Gumabaw. Kapag itong si Michelle Gumabaw ay nag-init sa loob ng court at nagsuwag ito, sorry na lang kayo dahil deserve na deserve talaga ni Michelle kung siya nga ang magsuwag dahil maganda nga ito. So yan ang nga abangan natin na pagbabago. Rodriguez, Bernadette Fons tandem and Michelle Gumabaw. Silang tatlo nga dyan talaga ang mamamayagpag nga sa outside spiker at opposite hitter. Aabangan natin yan. Mukhang mainit talaga ang labanan na magaganap. Talagang ang discarding ngayon ni Coach Sharon Meneses ay grabe rin ang pasabog. Kabahan na nga dito ang team ni Mars Alba na sobrang angas sa kasalukuyan. Pag si Michelle nag-angas, talagang iyakan dito ang mga fans ng Akari Chargers. At pagdating naman sa middle blocker, middle attacker, wala pa rin pagbabago. Si Pangs Panaga pa rin ang mangunguna dyan. Kitang-kita naman natin na very effective naman ito mag-block at magaling rin siya umatake. At kinakailangan lang talaga bigyan ni Gia Macing ng bola madalas itong si Pangs Panaga. Alam natin na i-score at i-score ito pagkatapos ngang marami na siyang napatunayan pagdating dito sa PVL. 8 times best middle blocker na yan. At ang kanyang makakatandem pa rin walang iba kundi ang nag-iisa nating BDL. Si Bea De Leon pa rin ang makakatandem ni Pangs Panaga. Well, maganda naman ang kanilang tandem at ang maganda kay Bea De Leon, humihingi nga siya ng bola kay Gia Macing at hindi naman napapahiya itong si Bea De Leon sapagkat kapag binatuhan siya ng bola ni Gia Macing ay nagkakaroon agad nga siya ng scores. Matatandaan nga natin na sunod-sunod nga ang kanyang naging scores ng nakaraan conference or nakaraan games. Kaya effective talaga pag ipinasok iyan si Bea De Leon. At may napatunayan na rin naman siya bilang best middle blocker at karapat-dapat naman talaga siya sa first 6 lineup. At pagdating naman sa libero, maraming libero ang Creamline Cool Smashers pero mas fit ata itong si Jen Yerba sapagkat bata pa ito. At marami pa naman hahalili sa kanya if ever naman na alatin siya sa floor defense. Yan nga ang full lineup ng Creamline. Ang first 6 lineup nila nakakabog sa Akari.